Nagluto nga pala ako dito sa probinsya mga mare ng papaitan. Kaya naman tara, samahan nyo ako, panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo. Halagang 200 pesos nga yung binili ko nito mga mare at nakalaga na nga pala ito. Kaya naman ang gagawin ko na nga lang ngayon ay hihiwa-hiwain ko na nga lang ito ng mga bite size. Kung hindi nga ako nagkamali mga mare ay hapunan na nga namin yata ito. Nakalimutan ko na nga rin kasi medyo matagal na nga din itong video ko. Dito kasi sa probinsya nila mama mga mare ay bibihira ka nga lang makakakain ng ganitong papaitan dahil nga ang kadalasan nga ditong binibili or niluluto ay isda nga lang. Kaya naman nung nakita nga ng papa ko ay tinanong nga niya kung anong klaseng luto yan. Sabi ko nga papaitan dahil bihira nga lang din talaga nila ito matikman. Pagkatapos ko nga hiwa-hiwain dyan mga mare yung mga laman loob ay sinunod ko namang ginawa ay binalatan ko na nga itong mga sangkap, bawang, sibuyas, luya. Dinamihan ko na nga din talaga ng sangkap mga mare dahil gusto ko nga talaga pag nagluto ako ay maraming ang sangkap para naman kahit papaano ay masarap nga. Dahil kung tipirin mo nga lang sa sangkap ito mga mare ay nako hindi mo talaga maa-achieve kung anong gusto mong lasa. Total minsan ko lang din naman tong lutuin dito sa probinsya kaya nga dadamihan ko na nga yung sangkap kahit nga medyo mahal nga yung luya. Isa din kasi tong luya talaga sa nagpapasarap dahil mawawala nga yung langsa nito. 250 nga ang kilo ng luya dito mga mare kaya bumili nga lang ako ng halagang 20 pesos yata to kasi nga kailangan talaga ito sa papaitan dahil nga hindi nga ito masarap pag walang luya. At naglagay nga din pala ako dito ng dahon ng sibuyas mga mare pagkatapos ko nga hugasan ay hiniwa-hiwa ko nga din at nagdagdag nga din ito ng bangus ang lulutuin natin. At syempre mga mare hindi talaga mawala pag sinabing papaitan ay mayroon talagang siling green para naman kahit papaano ay may konting anghang. Konti lang naman dahil may mga bata nga tayong kakain. Pagkatapos ko nga dyang maghiyat-giyat ng mga sangkap mga mare ay nagsimula na nga ako ditong magluto dito sa abuhan ni mama na mala impyerno ang dating ganun. Nung mainit na nga yung kawali mga mare ay naglagay na nga ako dito ng mantika. Pagkatapos ay sinunod ko na nga ginisa dyan yung bawang, sibuyas at saka luya. Tingnan nyo nga mga mare o napakalakas nga ng apoy dito kaya mabilis nga lang itong maluto at maya-maya nga lang din ay nilagay ko na nga yung ginayat-gayat ko na mga laman loob. Syempre mga mare bago ko nga pala yan nilagay dyan ay hinugasan ko nga muna yan ng 100 times. Charot lang, mga 3 beses or 4 na beses ko nga yata yung hinugasan mga mare para nga makasiguro talaga tayong malinis. Hindi ko na nga din pala yan nilaga mga mare dahil nakalaga na nga yan bago ko nga yan binili at nakita ko naman talaga na talagang malambot na nga din siya kaya hinayaan ko na nga bali hiniwa-hiwa ko na nga lang din yan. Hinalo ko nga lang yan dyan mga mare at maya-maya ay naglagay na nga din ako ng pamintang powder. Pagkatapos sinunod ko namang nilagay itong toyo. Naku mga mare kung kailan naluto ko na nga ito saka ko na nga na-realize na masikip nga yung mundo namin. Charot. Kaya naman nilipat ko na nga ito dito sa may kasirola para naman pag naglagay nga ako ng sabaw ay hindi nga ako mahirapan maghalo. Kasi nga mga mare pag dito nga ako sa kawali lang maglagay ng tubig iba ka nga aapaw ito mas maganda na nga din itong kasirola para naman kahit papaano malaga-laga ko pa nga siya ng konti. Sunod ko na nga ang ginawa dyan mga mare ay hiniwa-hiwa ko na nga at piniga ko na nga itong mga kalamansi dahil ito nga lang yung gagamitin kong pampaasim. Bale marami-raming kalamansi nga din yung nilagay ko dyan mga mare dahil nga sa papaitan mas masarap din talaga yung may konting asim at saka may konting pait na naghalo. Sunod ko nga dyan ginawa mga mare ay nilagyan ko na nga ito ng 1 drum na tubig itong niluluto ko. Charot lang. Nilagyan ko nga lang yan mga mare hanggang dito sa may lieg yata nitong kasirola. Ganun. After 10 years nga mga mare ay kumulo na nga ito at naluto na nga. Maya-maya nga konti ay naglagay na nga ako ng magic sarap. Pagkatapos naglagay pa nga ako dito ng betchin. Maya-maya nilagay ko na nga din yung calamansi juice pati nga itong mga dahon-dahon, siling green at saka dahon ng sibuyas. Maya-maya nga lang din konti mga mare ay luto na nga yan. Kaya naman mga mare kumuha na nga kayo dyan ng bahaw nyo at samahan nyo na nga ako ditong kumain dahil promise mga mare napakasarap talaga nito. Tingnan nyo nga mga mare o sabaw pa lang talaga dyan ulam na at alam nyo ba yung papa ko tuwang-tuwa nga ako kasi maya-maya nga siya kain talaga halata talagang nasarapan siya. Kain tayo mga mare. Thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa pagkain. Alam nyo ba mga mare habang nag-e-edit nga ako nito ay nako nagugutom ulit ako. Kaya naman kung umabot kayo dito sa kakapanood ng video ko, hi salamat naman mga mare at pinagtsatsagaan nyo yung voiceover ko. Pa-like, follow, and share naman mga mare. Yun lang. Bye!